This is again Lynn, your tarot reader. So, ang topic ng video natin, predictions sa 2026 gamit ang iyong personal year number. Sa reading na to, hatiin ko siya sa 3. Yes, meron kasing 9 numbers sa personal year. So, hatiin ko siya sa 3 videos. So, sa video na to, usapan natin personal year number 1, 2, and 3. And then sa next video upload ko, personal year number 4, 5, and 6. And then do sa pinakahuli, personal year number 7, 8, and 9. So paano ba kino-compute yung personal year number? Madali lang naman siya. So bigyan ka ng sample para ma-compute mo. Siyempre kung mag-compute. Pero bigyan ka ng sample. Kunin mo muna yung birth month and yung day kung kailan ka pinanganak. So, sa sample natin, September 9. So, yung September, 9 na month sa taon. So, 9 plus yung birthday. Sa sample natin, 9 plus 9 is 18. Kailangan i-reduce mo siya. Kailangan maging 1 digit siya. So, yung 18, hati mo siya sa dalawa. So, 1 plus 8, 9. Ngayon, dahil ang titingnan natin, 2026, kailangan isama mo yung taon na 2026. So, yung 2026, pag in-add mo siya, 2 plus 0 plus 2 plus 6 is 10. So, kailangan mo siyang gawing 1 digit lang. So, 1 plus 0 is 1. So, para makuha mo yung personal year number, pagsasamahin mo siya ngayon. So, 9 plus 1 is 10. And then, i-reduce mo pa siya sa 1 digit lang. So, 1 plus 0 is 1. Ang personal year number niya is 1. Bigyan lang kita ng sample kung paano siya compute. Kung iba yung personal year number mo, wala sa 1, 2, and 3, then, check mo yung mga susunod na videos. Upload ko yung sa ibang personal year number. Start ako sa'yo, personal year number 1. Bago natin pag-usapan yung 2026, magbalik tanaw tayo sa 2025. So, anong feeling mo sa 2025? Anong naramdaman mo sa taon na to? Karoon ka ng spiritual awakening, marami kang bagay na nilet go, iniwan, and marami kang mga tao na pinalaya, madami kang mga inalis talaga sa life mo, mga connection na kinat. Ngayon, pwede may mga ginos ka din. Mamin ka. Mga ginos ka din. So, nagkaroon ka ng transformation. Nakaka-feel ka na may nagbabago sa'yo. So, nag-grow ka spiritually. And meron kang deep calling na mag-give back. So, gusto mong tumulong, gusto mong magbigay ng tulong sa ibang tao. Na-focus ka sa pagiging humanitarian sa 2025 and yung mga past experiences mo sa nakalipas na napakahabang panahon, naintindihan mo na siya. So, nakuha mo yung wisdom, naintindihan ka sa nangyari sa life mo. So, nagkaroon ka din ng healing, emotional healing, pwede din physical healing. Kung ano yung mga hindi na nag-work sa'yo, tinanggal mo na siya. So, naka-experience ka ng letting go ng mga toxic connections, letting go ng mga bagay na hindi na bibigay sa'yo ng enjoyment. So, nagkaroon ka ng clarity kung ano yung gusto mo, ano yung gusto mo mangyari sa life mo. So, focus ka din sa pag-share ng blessings mo. So, marami kang possible na tulungan sa 2025. Hindi lang financially. Kahit sa community. Yung mga tao na malapit sa'yo. Marami ka ding time para sa sarili mo. Solitude. Possible na discover mo din marami sa mga hidden talents mo, mga skills na nandun. Mga natutulog na
talento. So ito yung 2025. Ngayon focus tayo sa 2026. So ano possible? Ano yung mangyayari sa'yo sa 2026? So napakaganda ng 2026 para sa'yo. Kung personal year number mo is 1. Sign nito na magkakaroon ka ng new beginnings. Pupunta ka sa leadership role. Nakita ko si Magician. Sign siya ng tao na tinitingnan ng ibang tao dahil na-amaze sila sa ginagawa niya. So, magkakaroon ka din self-discovery. Malalaman mo, okay, magaling ako sa bagay na to. Anong gagawin ko dito? Mahasa yung skills mo sa 2026. And magiging kang very original. Magkakaroon ka na reset sa 2026. Kasi number 1 Parang back tayo sa umpisa. 2026 kasi connect sa number 10. So, number 10 is Wheel of Fortune. So, sa 2026, pwede mong baguhin ang kapalaran mo talaga. Like, kung meron kang big dream, ito na talaga yung taon na kailangan gumawa ka ng big action. Ngayon, kung nahirapan ka, mamanghirap naman ng big step. Pwede naman small step, consistent lang. Malit lang, pero everyday. Araw-araw. Like, kung plano mo magsulat ng libro, then ilang pages lang kada araw. Para sa buong taon na yon, ma-publish mo yung book mo. Possible din makikita ka ng mga tao sa leader. So marami kang mga tagahanga, supporters, followers. Gaganda yung pangalan mo. Alam mo yun. Yung kung magaling ka sa isang bagay, mako-consider ka na the best. Wala silang duda, ikaw na talaga yung the best. So sa 2026, dadami ang mga clients mo. Or kung nagbebenta ka, dadami sales mo. Yung the sun then connect siya sa number 1 kasi 19. So 1 plus 9 equals 10. 1 plus 0 is 1. So, bumabaksak pa rin siya sa number 1. So the sun is authenticity. So sa taon na yung papakatotoo ka. Kung paano mo gusto gawin ang negosyo mo, gagawin mo sa ganitong paraan. Kung paano mo gusto mag-show up, ganito. Kung ano style mo, ito style mo. Wala ka na explanation. Why? Itong ginagawa mo. Hindi ka takot na ipakita magaling ka talaga. So, marami sa mga dreams mo na pakaramdam mo hindi na ata mangyayari. Dito na siya mangyayari sa taon na 2026. So, nandito yung mga tens sa tarot card and ones sa tarot card. Mapapansin mo. 10 of Swords, Ace of Swords, 10 of Cups, Ace of Cups, 10 of Wands, Ace of Wands, 10 of Pentacles, Ace of Pentacles. Kasi sila nagko-connect pa sa number 1. So, anong possible mangyari sa'yo sa 2026? Kakaroon ka ng reset. So, nakompleto na siya and then back ka sa umpisa. So, nangyari yun kapag naka-reach ka ng milestone. Kung nasa social media ka, naka-reach ka ng magandang milestone, then start ka ulit ng another milestone na pwedeng 10 times. 10 times ang accelerate niya. Si Magician niya, the manifestor. Yes. So meaning, sa 2026, basta nagkaroon ka lang ng certainty, na sure ako, makukuha ko to, bibilis siya. Bibilis. So kung gusto ka, bibilis. So kuha mo siya, bibilis. Yes, so, let's say 10 days ka maghintay, 1 day lang. 10 months, 10 weeks lang. Na ganon. Mabilis, yung pacing. Si Magician din, nag-a-attract yan ng maraming tao. Nag-a-attract siya ng napakaraming tao. Like, wala si may isa kang client, yung bayad niya sa'yo katumbas ng 10 clients. Or kung may isa kang client, magdadala siya ng 10 referral. Kung may isa kang follower, pag share niya yung post mo, mag-attack siya ng 10 new followers. Nagmumultiply siya. May multipliers sa energy mo sa 2026. Ngayon, kung let's say, sa 2026, nag-start ka ng bagong trabaho, then, maganda siya. Anything na bago. So, kung let's say, gusto mo na mag-resign ngayon, pagpasok ng 2026, mag-work ka sa bagong company, then good start. Kung personal year number 1 ka, maganda magsimula ng something na gusto mo sa 2026. Like,
lipat ka ng bagong work, punta ka sa bagong company, magtayo ka ng bagong business, pumasok ka sa new relationship, or punta ka sa ibang lokasyon, or mag-start ka ng bago, magsimula ka ng something na bago. Ang ganda din dito na mag-focus ka sa sarili mo kasi magician energy is number 1. So, unahin mo sarili mo. Pag inuna mo sarili mo, binigay mo yung pangangailangan mo, solve na yung mga personal na pangangailangan mo, then makapokus ka na sa big goals. And Ten of Swords, nakalipas ng pain, makapaghiling ka na dyan. Yung Ten of Cups, kung may family issue, mga hindi pagkakaunawaan sa pamilya, close chapter na yun sa'yo. Magkakasundo na kayo as a family. Ten of Wands, kung nahirapan ka sa work, pakiramdam mo na burnout ka, maayos mo na yan sa 2026. May mga taong darating para tulungan ka. Like kung nagtatayo kang business, makakuha ka ng mga tao na makakatulong sa'yo para gumanda yung negosyo mo. Ten of Pentacles, abundance yan legacy, makakapag-ipon ka na. Possible mag-multiply ang kaperahan mo. Marami sa inyo times 10. So let's say may ipon kang 10,000, then bago matapos ng taon, meron ka ng 100,000. Ganon. Pwedeng tumalong ka dun sa hierarchy. Kung let's say, middle class ka, then pupunta ka sa rich. Medyo mataas ang talon. So medyo siya energy niya masculine. So masculine energy, action. So, kung gusto mo na makuha lahat itong mga binanggit ko dito, kung gusto mo lang na mangyari to sa'yo, kailangan mo ng action sa 2026. Kung bigyan na kitang Bible verse sa 2026, ito yung best Bible verse para sa'yo. Matthew 7, verse 7. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. So, ito yung sa Bible. Ako lang personal translation ko or interpretation ko sa Bible verse na yun, sa practical na paraan, is mag-ask. Marami sa mga gusto mo sa 2026, makukuha mo dahil nagtanong ka. Like kung sila mayroong kang business, nag-ask ka, oy, sino kaya sa mga kakilala mo ang gusto ng produkto ko? Or pwede ko bang i-share yung product ko sa community nyo? Or gusto mo bang i-test tong product ko? Ask. Asking, magtanong. Pwede din yan, knock, magbahay-bahay ka. Pag may binibenta ka, kakatok ka talaga sa bahay, then mag-aalo ka. Pwede din yan kung mayroon kang gustong gawin, and may mga kakilala ka, punta ka sa bahay nila kung matukton talaga. Humingi ka ng tulong. Kung kasi may kailangan kang help sa isang bagay, mag-ask ka, baka may taong makakatulong sa'yo. And seek. Yung seek naman hanapin mo. So, meaning, kung meron kang kailangan, maraming paraan para mahanap mo impormasyon. Lalo na sa panahon ngayon. Like, pwede kang punta sa social media, may mga tao na talagang magagaling. Mga magician. Sa field na, kung nasan man sila, kung business man ito, kung personal development, motivation, kung ano man skill, meron. The best of the best, hanapin mo. So, yun ang makakatulong sa'yo, yung mismong Bible verse na yun. Ask, and it will be given to you. Pagtatanong, paghingi ng pabor, mga yan. Isa kasi natatakot tayo magtanong, mag-ask, diba? Sa feeling natin marireject. Wala masama mag-ask ka, diba? Like ako, nag-ask ako na, if nag-resonate sa reading natin, and gusto mo mapanood yung mga videos ko, you can subscribe to my channel. Asking yun. Ask. Isang hintay lang si God sa atin na humingi tayo. Alam mo yun? Hindi magmakaawa. Mag-ask. Mag-ask lang. Pag nag-ask ka, hindi ka naman kailangan magmakaawa, maging desperado. Hindi. More lang curious ka lang. Diba? Like, pag gusto mo si God, God, pwede ba ito na lang income ko sa 2026? Tingin ko maganda to para sa akin. And then, hintayin mo. Let go. Sa tingin ko maganda sa yung taon na 2026, kailangan mo lang magkaroon ng tiwala sa sarili. Kung may takot ka sa rejection, harapin mo yan. Yes. Kung nasa baba ka ng mahabang panahon pakaramdam mo, nasa baba kasi ako parang hindi umiikot ang kapalaran, ikot na yan. Magician lang maganda energy kasi para siyang
Pag umangat ka, nandun ka na mahabang time. So, pwede mo siyang tingnan, yung success mo sa 2026, pwede siyang tumagal, taon. Taon, pwede ka manatili number 1, mabang panahon. Yes. Kung mahalaga sa'yo yung kasikatan, then pwede may claim sisikat ka sa 2026. Tingin ko lang, magkakaroon ka new beginnings, mga pagkakataon na baguhin yung identity mo. Kung feeling mo, na-stuck ka na sa version mo na parang walang nangyayari, walang magawa, hindi kayang ayusin ang life niya, magbabago na yan ah. Makaklaim mo na yung power mo. Taon mo na yan ah. Taon mo yung 2026. Brand new beginning para sa'yo. Kung ano man drama na nakaraan, wala na yon. It's in the past. Agad lang ako dito. Anong 2026 para sa'yo? Nakita ko North Node. Si the star din yan. Ito yung North Star. Ano bang purpose mo? So, awakening yan. It's time na isagawa mo yung kailangan mong gawin. Kung mahalaga sa'yo ang isang bagay, gawa mo ng paraan. So, may 4 ka na big blessings na darating sa 2026. 4 na big blessings na darating sa 2026. Ang payo sa'yo ng card, mag-focus ka sa purpose mo. And kung ano talagang gusto mong gawin, focus energy mo sa 2026. Bigyan na kita nakikita ko. Punta na ako sa next number. Let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate sa'yo yung reading natin. Thank you sa panonood ng video and have a blessed day. Namaste. So, personal year number mo is number 2. So, represent ka ni High Priestess. So, bago natin pag-usapan yung 2026, balikan lang natin 2025. So, ano possible nangyari sa'yo sa taon na 2025? The possibility, nagkaroon ka ng new beginning sa 2025. So, yung new beginning, pwede siyang bagong trabaho, bagong relasyon. Possible din na na-focus ka sa purpose mo. And nagkaroon ka ng transformation. Pwede siyang physical transformation, may binago ka sa sarili mo. 2025, mas naging matapang ka, lakas ng loob mo. Kung sa career, nakita mo yung sarili mo, pinupush mo talaga yung sarili mo maabot yung next level. So, nasa energy ka na kung ano man yung mga dumarating na pagsubok, hinaharap mong mabuti. And ready ka sa mga paparating. So, isa kang tao na nagtitiwala ka sa sarili mo. Mas naging independent ka sa 2025. Nagtanim ka ng mga buto. Ano ibig sabihin nun? Meaning, may mga aksyon kang ginawa sa 2025 na magbubunga sa paglipas ng panahon. Like example, kung nagtayo ka ng business noong 2025, then, magbubunga siya. So, ito yung mga aksyon na ginawa mo na magbibigay sa'yo ng blessings paglipas ng panahon. Mahalaga din sa'yo yung creativity. So, naging very creative ka sa taon na 2025. Nagkaroon ka ng advancement. Sabihin, yung career mo, lumevel up. So, pwede siya lumevel up yung sweldo, lumevel up ka sa work. And more nag-experiment ka sa taon na 2025. Nag-try ka ng mga bagay-bagay. More lang gusto mong kilalanin sarili mo. So, yung 2025, taon siya ng self-discovery para sa'yo. Ngayon, papasok na tayo sa 2026. So, yung reading natin sa taon 2026. So, personal year number mo sa 2026 is number 2. So, ano ibig sabihin nito? So, personal year number 2 sa 2026, meaning nito, focus ang energy mo sa partnership. Pwede mahalaga sa yung love life. Naku, uwian na. Kapagiti lang kita. Ulit lang ako. Or possible mahalaga sa yung
partnership. Ang klaseng partnership pa. Ang ganito yan. Ba? Ano mo yung mga ganyan talaga? Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. I love life ka. Pag-ibig. Pag number 2 kasi, duality. So, masculine, feminine, yin and yang. More din siya balance. So, pag lumalabas sa number 2, sign siya ng cooperation. Malaga itong mga salita na to. Relationship, cooperation, and emotional balance. And pagiging diplomatic sa 2026. So, meaning, kung tatayo ka ng business or papasok ka sa isang field, pwede mong pag-aralan, makakabuti ba sa akin na may kapartner ako? Kasi yung partnership, pwede naman siya sa business, pwede din siya sa duo, or yung dalawa kayo. So, maganda sa'yo yung meron kang katuwang. So, maganda din tong taon na to sa'yo at sa partner mo. So, kung sino man yung partner mo, mababless din siya dahil sa mga bagay na makukuha mo sa taon na to. So, magtulungan kayo mag-partner. Kausapin mo partner mo, puot kayo dun and mag-usap talaga kayo. Taon natin to tulungan tayo. Alam mo, minsan, marami sa mga pangarap natin, dumadali kapag may tao tayong nandun para mag-support sa atin. Ngayon, kung single ka, let's say, ma'am, ayoko talaga ng love life Focus ako sa sarili ko. Dapat ka makipag-partnership with God. Alam mo yun? Hindi ka naman kailangan mag-isa. Napakita lang dito na malaga sa'yo yung relationship and partnership and cooperation. So, kung may binabala kang gawin sa taon na yun, mas makabuti sa'yo yung pakikisama sa mga tao. Marami sa mga kailangan mo manggagaling sa ibang tao. So, pag-aralan paano makisama. Pwede mo pag-aralan people skills. Tatang na people skills. Empathy, compassion, and listening, makinig. Makatulong din sa'yo na maging honest ka sa sarili mo. Possible emotions mo medyo grabe talaga sa 2026. So, kung ano yung napipil mo, talagang feel na feel mo. Emotions sa atin is gabay sa atin. Alam mo yun? Gabay siya. Pag hindi maganda emosyon mo, meaning, may mga pangangailangan ka na hindi nakukuha or nami-meet. Kaya lumalabas sa mga emosyon na yon. So, sign yun sa'yo na may kailangan kang tingnan. Posibilidad tatalas ang intuition mo or makakonect ka talaga sa higher self mo or mas maintindihan mo kung ano yung kailangan mo. Mas makikilala mo yung sarili mo. Marami sa mga paniniwala na hindi nakakatulong sa'yo, mako-question mo na talaga. Marami kasi tayong mga paniniwala and yung malalakas na paniniwala natin, yung mga nakabaon pa sa subconscious and yung hyperstas. Subconscious, more unconscious, mga tago. Yes. And minsan lumalabas yung mga paniniwala na yun sa mga paraan na hindi halata. Like sample. Bigyan ka sample para maintindihan mo. Like, kung let's say lang na nanonood ka sa social media, na nakakita ka ng mayaman na tao, na ginawa siya hindi maganda, and then, nag-comment ka doon na lahat talaga na mayayaman, masasama ugali, mga ganon. Then, paniniwala mo yun, diba? Napaniwalaan mo na lahat ng mayayaman, masasama ang ugali or sakin, then, paniniwala mo siya. So, kailangan ma-questionan. Lahat ba talaga? Wala ba exemption? Wala bang tao na mayaman na mabait? Para kailangan tibagin mo siya. Diba? And anong ibig sabihin ng sakim? Diba? Anong meaning nun sa'yo? Isa ka lahat question yung paniniwala natin. So marami sa mga paniniwala mo, mako-question mo. Lalo na yung mga generalize. Yung parang nilalahat ng lalaki ganito, lahat ng babae ganito. More yung nilalahat mo. Pwede din siya yung mga paniniwala mo sa sarili mo na hindi ko kaya gawin yan. Hindi ako pwedeng kumita na ganito lang ginagawa ko. Hindi ako pwedeng kumita na natutulog lang.
Mga gano'n, mga limiting beliefs. May kumikita bang tulog? Yes. May mga tao sa mundo na kumikita kahit anong ginagawa nila. Yes. Ngayon, kung di ka naniniwala doon, hindi maging possible para sa'yo. So, pwede mong questionin yung mga paniniwala mo. Isa pang magandang paraan dyan, pag meron kang pinaniwalaan o narinig sa isip mo ikaw nakakalam ko nasa isip mo, let's say na may pumasok na something na thought sa isip mo, may naisip ka lang na negatibo. Pwede mo questionin, makakatulong ba sa akin paniwalaan tong naisip ko? Like, makakatulong ba sa akin? Kasi may ginagawa ka and then naisip mo, hindi ako magaling dito. Then pause ka ng konti and then questionin, makakatulong ba sa akin paniwalaan na hindi ako magaling dito? Bibigyan na kita ng mga samples. Tingin ko kasi sa 2026, mas maintindihan mo na kailangan tulungan mo sarili mo. Kahit tinutulungan ka ng ibang tao, tulungan mo pa rin sarili mo. Diba? Kahit maraming mga tao sa paligid mo naniniwala sa'yo, kung hindi ka naniniwala sa sarili mo, walang mangyayari. Kailangan baguhin mo muna yung pagtingin mo sa sarili mo, gawin mo siyang positibo. So, sa 2026, mas mapapalapit ka sa family mo, mas mag-invest ka ng time sa pamilya, sa partner, sa relationship, and mas ma-involve ka sa mga collaboration, mas gusto mo sumali. Kung may mga bagay-bagay doon na interesado ka, pag-join ka, mag-sign up ka. Mas maging balanse ka din. As a person, hindi ka masyado triggered. More lang balanse ka sa life mo para more kalmado. And marunong ka makinig. Napakinggan mo din sarili mo. Kinikilala mo sarili mo. So, maganda naman siyang taon para sa'yo. More lang nakikita ko siya as more ka magiging very intuitive. Mas makikinig ka sa sarili mo kaysa sa iba talaga. Meaning, kahit nakikisama ka sa ibang tao, may mga collaboration doon, may cooperation doon, sa dulo, ikaw pa rin magde-decide para sa sarili mo. Like, magtatrust ka sa sarili mo talaga. Kasi kilala mo yung sarili mo. Kung meron kang mga hindi magagandang nararamdaman, like, let's say meron kang health concern, let's say lang, kung let's say na meron kang mga health concern, mental health concern, possible maging okay siya, maayos mo siya. Ngayon, always mapayo ko, meron kang mga concern na health-related, pangkalusugan, nalapit ka sa mga taong magbibigay sa'yo ng support. Tingin ko lang yung 2026, involved mga tao. So, may mga tao ka makikilala na mentor para sa'yo, talagang tutulungan ka. Pero sa 2026, hindi ka na mahihiyang humingi ng tulong kung kailangan mo talaga. And kung ano man yung mga meron ka sa life mo, gagamitin mo lahat yon para improve mo yung sarili mo. Medyo balance ka, so dalawang aspeto ng life mo, medyo balance. Yung siya tingnan, sa maraming aspeto ng life mo, aangat dalawa. May pwede ka nang pumili kung ano yon. Isa kasi hindi natin kaya pagsabay-sabay yan. More na may aangat na dalawa. So kung tingin mo ito kaperahan at love life ko, then yon. Kung feeling mo, ma'am, ito relationship and more personal, then yon. Dalawa lang yon, aangat. Mas more makapag-travel ka, marami kang mapuntahan ng mga places. Possible din na marami kang mga decisions na gagawan. Marami sa mga decisions mo, more, titira ba ako sa lugar na to, doon? Lilipat ba ako doon? Buta ba ako doon? May movement siya. Possibility din na maging very busy ka, tututo ka ng multitasking, or sabihin natin na makakaya mong gawin ng dalawang role na sabay. Kung let's say, mother ka and then nag-work ka, or nag-work ka and then meron kang side hustle, or more lang dalawang role. Kung let's say, wife ka and mother, magagampanan mo yan talaga ng hanggang sa best ng kakayanan mo. Kung meron ka mga hinihintay na mga legalities, mga papeles, then i-check na yan sa 2026. Ngayon, kung mag-abroad ka, pwede may claim na makapunta ka na sa abroad. Ngayon, kung pupunta mo yung partner mo sa abroad, pwede may claim na pupuntahan ka niya or pupuntahan mo na siya.
Judgment yan, wake-up call din yan. So, may big na balita na darating sa'yo. Kung may hinihintay ka na something na matagal na matagal na matagal na talaga, na konektado sa legal, let's say lang, pagbebenta ng lupa, pagbili ng property, pagpunta sa ibang bansa, pag-aasawa, pagpapakasal, or kung ano man yung may involved na legal, then pwedeng claim na darating na to sa 2026. Kung nagtatry ka magtanggal ng mga problema sa pera, let's say lang, kasi may mga taon dumadaan talaga sa mga financial problems. Let's say lang na sa nakaraang mga taon, nahirapan ka sa kaperahan, nagbabayad-bayad ka ng mga loan, mga kung ano-ano. Then, marami sa mga binabayaran mo, makiklear mo na halos. Kasi parang ito yung tatanggalin ko na talaga yung mga nakakagulo sa isip ko. So, napakaganda din niya. Magkakaroon ka ng progress, magle-level up ka. So, kung sa work, level 1, magle-level 2 ka. Kung sa ginagawa mo, more mag-elevate lang. Gumanda siya, umangat siya. Hindi siya pababa, pataas siya. Step up ang tawag dito, or level up, or elevate. So, kung nasa, let's say lang, nasa social media ka, isa kang public figure, then dadami yung mga tao na makakapansin sa'yo. Kung meron kang ginagawa konektado sa pag-aaral, check na yon. Like, kung example, mag-exam ka, papasok ka sa school, ating ka seminar, pwede may claim na maganda yung para sa'yo. Si Priestess kasi the teacher din yan. Para siyang isang matalinong energy. So, pwede siya isang guide sa'yo, or isang teacher, or isang matalinong tao na makakatulong sa'yo para mag-level up ka sa next step. Yung kasi kang tarot reader, pwede mo i-claim na gagaling ka sa skill ng tarot card reading. Siyempre, claim mo. Yes. Skill naman siya. Alam mo yun, skill pa rin siya. Pwede din siya matutunan. Kailangan mo na mag-trust sa sarili mong intuition. Huwag kang mag-doubt, huwag kang magduda. Mas mahirap ka mag-read ng cards kung ikaw mismo nagdududa ka sa sarili mo. Kailangan mag-trust sa sarili mo. Yung kung very spiritual ka na person, possible makonect ka sa spirit guides mo. Like, ma-feel mo yung presence ng ancestors, angel guides, spirit guides. Or lang, feel mo parang connected ka sa cosmos, sa universe. Ibang level na. Parang siyang, feel mo lang may nagsusupport sa'yo. May always nandun para sa'yo. Like loving energy na laging nakabantay sa'yo. Ngayon kung meron kang loved ones na nag-passed away, mas mapipil mo yung loving presence nila kahit wala sila sa life mo. Bigyan na kita ng nakikita ko. So, emotionally, maging happy ka sa 2026. Makakatagpo ka ng mga tamang tao. Yung connection mo sa mga tao, mas maganda. Yung mga relationships or connections mo sa 2026, mas malalim. Hindi siya mababaw ng mga connection. Mga connection siya na talaga may purpose. Like, give and take, nagbibigayan talaga. Kumbaga, hindi siya gamitan. Alam mo yun? Talagang nag-invest yung person ng emotions sa'yo. So, kung sa magkaibigan na nagtutulungan. Kung sa magpartner na nagmamahalan. Nga siya merong give and take na nangyayari. Yung pagiging sensitive mo, pagiging open mo, yan din magpapaganda sa love life mo. So, magkakaroon ka ng mga tinatawag na alliance. Na, alam mo yun, pag sa bata, susumbong kita sa, pagitila kita, sa bata ganyan. Diba? May mga kaaway, susumbong kita sa mama ko. May backup. Ano siyang tignan na gano'n? May alliance ka. May mga tao na mahilig mag-join sa mga communities. Like, let's say lang, yung mga riders nag-join sa mga riders club, yung mga yon. Sa, pag feeling mo kasali ka sa mga ganon, para ka na rin na malakas, diba? Feeling mo hindi ka nag-iisa. So, pwede siyang brotherhood, sisterhood,
riders club, kung ano mang club, kung ano mang community. Yes, may pakiramdam na meron akong mapupuntahan, meron akong matatakbuhan. Kung nahirapan ako sa life ko, meron akong mahinga ng payo, meron akong backup, meron akong alliance. Hindi ako basta babaksak. Siguro yung kailangan mo sa 2026, mag-build ng alliance. Ano mo yun? Minsan may mga tao na makakatulong sa'yo, na nakakaunawa sa'yo, na gusto din nilang interest mo. Hindi mo kailangan mag-solo-solo. Yes. Ngayon, itong reading na to para to sa mga tao na may personal year number 2 sa 2026. Assistance, spirit guides. So, makakonect ka sa spirit guides mo. Or ancestors. Tutulungan ka ng mga ancestors mo, tutulungan ka ng spirit guides mo. So, marami sa mga decisions mo sa 2026. Dadaling ka sa maganda. And, magiging at peace ka sa mga decisions mo. Yung, after mo gumawa ng decision, pakaramdam mo, nakahinga ka talaga na maluwag, alam mo na itong para sa akin, itong dapat kong gawin. And kung mayroon ka mga decisions na feeling mo hindi naging tama, dadaling ka pa rin niya sa magandang sitwasyon. Kung ano man maging decision mo sa 2026, dadaling ka niya sa magandang sitwasyon. As long as niniwala ka na lahat na nangyari sa'yo is para sa kabubuti mo. Very spiritual year sa'yo yung 2026. So, kailangan mong improve ang sarili mo, kilalanin mo sarili mo, and makipag-meet sa mga tao para mas makilala mo pa sarili mo. And matuto makibagay, makisama, maging makatao. So, parang yan yung pinakataon na yun sa'yo. Dahil marunong ka makisama, marami sa mga kailangan mo, marami sa mga bagay na nagpapahirap sa'yo, mga problema mo, madali mo din nasa-solve. So, always naman may tao na willing mag-help sa'yo. Magkoconnect ka sa spirit guides mo, and kung ano mga relasyon, connection na meron ka, mas tatatag siya. So, magkakaroon ka ng maraming synchronicities and yung divine timing, possible mangyari yun sa'yo sa 2026. So, kami siya tingnan, para ka nasa right place at the right time. So, maranasan mo sa 2026 na, kasi naldo ka sa pwesto, and then may dumating doon na blessing, nakatayo ka doon, ikaw naabutan, mga gano'n. So, meron ka surprise blessings na dumarating lang na, nakupo ka lang o nakatayo ka lang, wala kang ginagawa. Pero wala na ako add sa reading. Let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate sa'yo or saan part ka nagko-connect. And thank you sa panonood ng video natin. Punta na ako sa next group. I'll see you again on our future reading. Namaste. So yung personal year number mo is number 3. So, nirepresent ka ni Empress sa reading natin. So, bago natin pag-usapan yung 2026, balikan lang natin 2025. So, possible ng 2025, more nakafocus yung attention mo sa relationships and travel. Mataas lang siya sa relationships and travel. Naranasan mo yung slow pace. Yung parang nag-exist ako, in-enjoy ko yung life ko. Possible may mga naging problema ka din. Yes. So, pwede may mga taong hindi ka nakasundo, maraming taong dumating sa life mo, and medyo nahirapan ka sa pag-connect. Very spiritual year sa'yo yung 2025. Maraming mga nagbago sa life mo. May mga bagay talaga na kailangan tanggalin. So, pagkakataon yun sa'yo na pag-aralan kung ano yung mga bagay na nangyari sa life ko and bakit ako nakarating dito. I think yung 2025 sa'yo, para siyang awakening na meron akong kailangan gawin. Wake up call. So kung pakiramdam mo na hold back ka, napigilan ka ng 2025, then, possible may pagbabagong mangyari sa 2026. So, ano yung mga nangyari sa 2025, kailangan balikan mo pa rin and pag-aralan.
Kung nahirapan ka sa relationship, tingnan mabuti. Baka may kailangan tingnan doon. And try mag-extend ng compassion. Unawain yung mga tao sa paligid mo. So yung question doon, sa 2025 ba, nag-try ka na tumulong sa ibang tao? Nag-try ka ba mag-extend ng help? Nag-try ka ba na mag-connect? Tingin ko yung mahalaga sa'yo sa 2025 yung salitang connection. Paso naghanap ka ng deep connection sa tao. So, yung 2025 para siyang medyo may bahay, then tatanggalin natin. Magtatayo tayo ng bagong bahay. May connect sa bahay. Possible, meron kang bagong bahay noon or dalawa lang yan Nagkaroon ka ng bahay sa 2025 or iniwan mo yung bahay na yun. Or nag-renovate ka ng bahay or interesado ka magkabahay. More lang siya, meron kang property na tinitingnan, may property ka na asikaso or marami sa inyo possible na sa real estate. Medyo interesado ka sa pag-acquire, pagkuha ng mga lupain. Kung may farm ka, pwedeng maganda sa'yo yung 2025 kung nagkaroon ka ng farm. Sa 2026, si Empress na. So, meaning, kung nagkaroon ka ng lupa, farm, then possible maganda yung pasok ng taon sa'yo sa 2026. Ang payo lang sa'yo, kasi in 2025 mo, possible na hold back ka So, pwedeng nahirapan ka sa career, maraming nangyari sa work, madaming issue, madaming mga bagay na nawala sa balance. And possible pakiramdam mo parang wala akong magawa, parang dinadala-dala lang ako ng life ko. Parang na-freeze ka doon, na, sa Tagalog na tenga. Kasi marami sa inyo natenga ka. Like, kung gusto mo umalis sa work, hindi ka nakaalis. Kung gusto mo lumipat, hindi ka nakalipat. Or kung nasa connection ka, hindi ka makaalis sa connection. Parang feeling mo lang, nahang ka doon, na-stuck ka doon. So, payo sa hindi ka naman biktima. Paramdam ko lang, may na-hold back sa'yo or na-hold back ka ng taon dahil sa takot. Then, sa insecurity. Nahirapan. Pwede din siya financial insecurity. Feeling na nahirapan kang gumalaw kasi nahirapan ka sa kaperahan. Nahirapan kang magplano kasi nalilimitahan ng resources mo. Or kung ano man yung meron ka sa taon na yung feeling mo kulang pa. So ngayon, ang titingnan natin 2026. So sa 2026, maganda siyang taon sa'yo. Sign siya na magkakaroon ka ng blessing dahil sa pagiging creative mo na person. Masasolve mo yung marami sa mga problema mo and marami sa mga naisip mong ideya na mga pagkakakitaan, mabibigyan buhay na yan. Mas maging confident ka sa sarili mo. Improve mo din yung sarili mo. Kung feeling mo napabayaan mo yung sarili mo sa 2025, 2026, talagang magpapaganda ka, ayusin mo kung ano man kailangan mo ayusin. Kung may insecurity ka sa katawan, ayusin mo siya. So magagawa ka ng something and then share mo siya sa taon ng 2026. And magkoconnect ka sa mga tamang tao, sa marami kang taong makikilala. Possible maraming taong na involved sa'yo sa 2026, like mga ka-work, mga taong tutulungan, community. Or lang parang biglang dumami yung tao. May pag-aralan bakit? Kasi lang na isa kang boss or leader, pwede mga tauhan mo na talaga yan, dumami. Para lang sa'yo, express mo yung sarili mo. Huwag kang mag-hold back, huwag kang matakot. And kung nahirapan ka sa energy mo, focus mo energy mo. Makatulong sa'yo meditation. Mindfulness, yan. Meditation, nakatulong yun sa'yo. And huwag mo takbuhan yung mga emosyon mo. Meaning, hindi naman natin kailangan takasan emosyon natin. I-feel lang natin and then let it go. Ngayon, may mga cards dito sa reading Hangman na sa reading mo. Kasi kumukonect pa yun sa number 3. Sa Hangman, card yan na minsan kailangan mong i-sacrifice yung ibang mga bagay para sa goal na yon. So, minsan, may mga bagay na kailangan na talagang bitawan para makuha mo yung gusto mo. Hindi kung may mataas kang pangarap talaga.
May mga sakripisyo na kailangan gawin. Yes. Hindi kasi natin makukuha lahat ng gusto natin ng sabay-sabay. Minsan, kailangan natin mag-focus lang sa isang bagay. So, yung 2026 para sa yung calling siya na hanapin mo kung saan ka magaling and mag-focus ka doon. Yung the world card nandito so, panisign to sa'yo na gusto mo mag-abroad or gusto mo mag-level up talaga ang buhay mo. Nakita ko the world card dito na gusto mo maging matagumpay. Gusto mo maging successful ka sa taon na yon. Feeling mo parang may kailangan akong patunayan kasi galing ako sa hindi magandang sitwasyon. Gusto ko i-prove ang sarili ko sa mga tao. Possible kung nahihirapan ka, maayos mo yan sa taon na yon. Kung nagkaroon ng lamat, let's say lang, may tao na sumira na reputasyon mo, may nanira sa'yo, pumangat ang pangalan mo, then malilinis mo na yan. Sa taon na yon. Meaning kung nagkaroon ka ng bad reputation or bad impression yung mga tao sa'yo, then 2026, gaganda yung tingin nila sa'yo. Ito yung makakabawi ka rin. Yung feeling mo maraming tao na naagrabyado mo or maraming tao na nahirapan ka. Kasi lang, nagka-atraso ka sa mga tao. Ayoko sabihin na nagka-utang, pero pwedeng utang na loob, let's say yun. And gusto mo makabawi, possible makakabawi ka. Pero let's say lang na may mga tao na feeling mo, na-drain mo talaga sila dahil takbo ka ng takbo sa kanila. Ito na yung panahon na makakatayo ka sa sarili mong paa. Na masasabi mo na, kaya ko na. Kaya ko na magbigay para sa sarili ko. Kasi makakagawa ka na ng paraan. So 2026, comeback mo ito. So like, kung na-stop ka sa ginagawa mo, naglaylo ka ng konti, then comeback year mo to. Kung hindi ka nakita ng mga kaibigan mo na mahabang panahon, dahil sa mga problemang personal, then ito yung panahon na pwede ka na nila makasama, pwede ka na lumabas, makasama sa mga masasayang, sabihin natin na gathering, alam mo pagtitipon. Kung nagkakaproblema ka sa mother mo sa mga nakalipas na mga taon, then ito na yung panahon na mas mapapalapit ka sa nanay mo. Yung iba sa inyo ito yung taon na magkakaanak ka. Hindi lahat Yes. Or possible ito yung taon na magkakaanak ka. Ito yung taon na darating na yung pinakamamahal mong anak sa mundo. Ngayon, pwede din ito yung taon na masisimulan mo na yung proyekto na yon. Kung may matagal ka ng pangarap, na talagang matagal mo nang gustong gusto, ito na yung simula nun. More siya, parang meron kang gagawin, i-create. And then yung magagawa mo na yon, napakaganda. Maganda to sa mga inventors, maganda to sa mga innovators, or maganda to sa mga nagde-design, talagang gumagawa ng mga produkto. Ngayon kung magbebenta ka, let's say, isa kang businessman or businesswoman, then yung produkto mo na makikreate mo sa 2026, magustuhan ng maraming tao. Kung isa ka naman tao na very creative and magaling sa communication, ang possible marami kang maging kliyente na taga-ibang bansa. When I found the world card, maganda siyang card Saan siya makakonect sa maraming tao sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi lang mga taga-Pilipinas. Makakonect ka sa mga foreigners. Naghanap ka ng partner na foreigner, pwede may claim na makatagpo mo siya sa taon na yon. Kung may partner kang foreigner, pwede may claim na mag-meet na kayo sa taon na yon. Di ba pang skirt ng long distance relationship? So kung magkakaroon ka man ng relasyon, marami sa inyo LDR. Possibility lang long distance, mataas. Marami kang mga isa-celebrate sa taon na yon. Maraming celebration, maraming invitation, maraming mga taong magyaya sa'yo na meet up. Or more lang, reunion. Maraming taong gusto ko makasama. Possible meron kang big celebration na darating sa 2026. Hindi man sa'yo, sa taong malapit sa'yo. Your Pentacles card din ang builder. So magbibuild ka. So pwede mag-build ka ng bahay mo, mag-build ka ng business mo, or magtayo ka ng something na very creative. Nakita ko lang siya, card ng mga tao na nagbi-build talaga.
Pag sinabi nagbi-build, nagsisimula talaga sa zero. Parang talaga nagtayo. Let's say, nagtayo ka ng negosyo, or nagtayo ka ng community, or nagtayo ka ng organization. More lang, ikaw yung parang pioneer, kung nagpasimula. Ngayon kung mahilig ka sa communities, then pwede ka ma-promote doon sa posisyon na leader ka. Tumutulong ka talaga. Kung involved ka lang sa pagtulong sa maraming tao, then marami kang tao matutulungan, marami kang pamilya mapapasaya. Lalo na kung politiko ka, then gaganda yung pangalan mo. Maalala ka ng mga tao na isa kang magaling na politiko. Kung nagtatrabaho ka sa government, then gaganda yung takbo ng trabaho mo. Yung trip source card lang yung heartbreak, so galing yan sa nakaraan. Impossible, dala-dala mo pa sa 2026. Kung nakatanggap ka ng rejection, marami rejection, puro rejection, or pain sa 2025, medyo baon-baon mo pa sa 2026. At doon pa rin siya, natitrigger pa rin siya. Parang pag na-reject ka, nasasaktan ka pa rin. Pero, unti-unti maintindihan mo yung emosyon mo. Yung pwede ka makaramdam ng rejection. Like kung nagbi-business ka, pwede may mga tao pa rin na hindi accept yung produkto mo. Or kung sa relationship, possible makatanggap ka pa rin na parang hindi pa open yung partner sa'yo. Darating pa rin yun sa 2026. Ang maganda lang, very creative ka. So, kung ano man nang nangyari sa life mo, hindi masyado iindahin. Kasi, magaling ka naman Alam mo yun, meaning kung na-reject ka ng isang kliyente, makakagawa ka pa rin paraan makakuha ng iba pa. Or kung may partner na feeling mo, na-reject ka, makagawa ka pa rin ng paraan na mag-connect sa person na yun. Or let's say, maghanap ng ibang person. Si Empress kasi abundance ang energy niya. So, meaning na abundance, mawala man sa akin ng work na to, marami pa akong pwedeng maging trabaho. Or iwan man ako ng person na to, napakaraming tao sa the world, sa mundo. Or kung tanggalin man nila ako, may mapupuntahan pa rin ako. Yun ang abundance. Yung abundance energy, hindi ka takot na may mawala o makuha sa'yo kasi alam mo marami pa nandun. So magbabay ko sa energy ng abundance. Hindi ka matatakot na magbayad, magbigay, mag-share, mag-donate. Kasi alam mo marami pang darating So ito yung taon na medyo may good relationship ka sa money. Pwede may claim na kung nahirapan ka sa kaperahan sa 2026, mabait sa yung pera. Love ka niya. Money loves me. At tutulungan ka niya i-build yung mga pangarap mo. So yung perang darating sa'yo, makakatulong sa'yo mag-build. So mag-build ng bahay mo, mag-build ng business mo, mag-build ng kung anong gusto mo i-build. Kung anong gusto mo itayo. Makakatulong din sa'yo na magbigay ng kabuhayan sa iba, magtumulong sa iba, makatulong sa iba, mag-donate, magbigay. Na hindi ka nawawalan. Taon na yon ng recovery. Taon yun na makabangon ka sa hirap na pinagdaanan mo. Taon yun na maging independent ka na talaga. Mas maging sure ka sa sarili mo. Yung bumalik yung confidence mo sa sarili. Taon din yun ng babalik yung confidence mo sa sarili. Dahil pagaganday mo sa sarili mo, ayusin mo sa sarili mo. Sa tingin ko, taon siya ng creativity mo maganda. And taon siya ng self-expression. So, hindi ka na mahihiya magsabi kung anong gusto mong sabihin. Hindi ka na maiilang. Hindi mo na ikukumpara yung sarili mo. May na-accept mo na yung sarili mo. But I think all good na tayo. Magkad lang ako ng isang card. Magkad lang ako dito ng isang card para sa grupo na to. Faith, divine intervention. So, possible, may mangyayari sa 2026 na kung ano nangyaring pangit, bigla siyang titigil and then para iibang direction mo. Detour, maiba ka ng direction. So, nakialam si universe. Pwede mo siyang tingnan na may nangyari na nabago yung kapalaran mo na hindi mo talaga kinontrol, hinayaan mo lang. So, kung may original kang plano, hindi siya nangyari, then 2026, ito na yung maintindihan mo kung ba't hindi nangyari yung
original na plano mo. Like example, kung 2025 mag-upload ka, hindi ka natuloy, then maintindihan mo sa 2026, bakit hindi ako natuloy? Why? Na maintindihan mo, kaya pala hindi ako natuloy kasi ganito. Maintindihan mo yung dahilan. Like magkakaroon ka ng parang awakening na itong nangyaring hindi maganda nung taon na yun is kailangan pala mangyari para dito sa 2026 magawa ko ito. So, pag-aralan ko ano yun sa'yo. Marami sa inyo magkakaroon ka sa sasakyan. Marami sa inyo makapunta ka sa mga places na hindi mo pa talaga napuntahan. And marami din sa inyo makakakilala ka ng mga tao na hindi mo expected makilala. Mga tao na sabihin natin maganda yung pangalan, maganda yung reputasyon, matataas ang status sa lipunan. So, pwede ka makakilala ng isang tao na nasa kanya yung hinahanap mo. Or sabihin natin na pwede makilala yung taong iniidolo mo. Like mapalapit ka sa idol mo. Ngayon kung sino yun, idol mo, then pag-arala ko sino siya. Pero wala na ako as sa reading, group number 3. Bigyan kita na nakikita ko. Let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate sa reading natin. Punta na ako sa next group and I'll see you again on our future reading. Namaste!